Good morning, good morning, good morning everyone. This is Professor Vincent Torre Bongolan. Alam niyo ba mga kaibigan kung gaano ka-powerful ang posisyon ng pagiging Department of Justice? Alam niyo ba yung mga bagay na kaya nilang gawin? So sa nakikita natin sa ngayon, they can do impossible things possible. So ganun po ka-powerful, no? So kung inyong matatandaan ay matagal na pong galit na galit at buwisit na buwisit itong si Congresswoman na elect no Laila De Lima kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pero nagdaan na po ito sa iba't ibang posisyon sa gobyerno, no? Matataas na posisyon. Kasama na po rito ang pagiging Department of Justice Secretary. Hindi lamang po 'yan, pati po sa human rights ay talaga naman pong tinutukan ito ni Congresswoman elect Laila De Lima. But at the end of the day, natapos na po ang term ni former President Rodrigo Duterte. Pero hindi po sila nakagawa ng paraan ni hindi po nila nakasuhan itong si Duterte sa Pilipinas. Sa kabila ng ang dami-dami po nilang issues na ipinupukol sa matanda. But they never, ever filed any case or any complaint man lamang. Kahit initiative lamang, no? Kahit mag-initiate lamang ng kaso laban sa dating Pangulo ay hindi po nila nagawa. So, noon pong hearing sa Senado last 2024, isa lamang po ang narinig natin kaya dating DOJ Secretary Laila De Lima. Wala po silang makitang ebidensya, wala na raw gustong tumestigo laban sa dating Pangulo. So ngayon naman mga kaibigan, si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, binago po niya ang requirements sa pagsasampa ng kaso. Kaya naman yung mga prosecutor, no, yung mga fiscal ay nagrereklamo. Dati kasi kapag nag-file tayo ng complaint, kapag nag-file tayo ng criminal complaint sa isang tao o grupo, basta't merong probable cause ay okay na. Basta't mayroong probable cause ay okay na. Pwede na kaagad maumpisahan yung paggalaw ng kaso laban dun sa taong inaakusahan. Dediretso na po ito doon sa hahawak ng kaso. Iraraffle na po kaagad. Okay, ganun po ang proseso. Ngayon po nang maging DOJ po si Jesus Crispin Remulla, mas pinahirap po niya yung proseso ng pagsasampa ng kaso. So, yung mga requirements ngayon guys, hindi na po probable cause yung kailangan. Ang pinakang kailangan na po ngayon ay there must be certainty of conviction. There must be certainty of conviction. Ibig sabihin, kapag nag-file ka ng kaso, you should be certain, you should be sure na ma-convict yung idedemanda mo o yung irereklamo mo. Okay? Pagkatapos noon mga kaibigan, magkakaroon pa ng case build-up, no? So yung case build-up, palalakasin po lalo yung kaso o yung reklamo doon sa inaakusahan. So kung sa case build-up pa lamang po ay hindi na mapatunayan, mahihirapan na pong makakuha ng ebidensya laban doon sa inaakusahan o sa akusado, ay hindi po magpo-prosper at hindi magtutuloy yung kaso. So, ganyan po yung pagbabago ngayon sa pagsasampa ng kaso. Okay? Para makasiguro po kayo, magtanong po kayo sa mga fiscal, sa mga prosecutor. Okay? So, yan din po yung nakikita kong dahilan kung bakit napawalang sala kaagad ang anak ni Jesus Crispin Remulla na nahulihan na tumanggap po ng droga. No? More than 1 million po ang halaga ng drogang nakita sa kanya. Okay? So, eto na nga mga kaibigan.
less than 3 months pa lamang po actually ay napalabas na at napawalang sala itong anak ni Jesus Crispin Remulla. Bakit? Dahil kulang daw, walang sapat na ebidensya na makapagdidiin sa kanyang anak. So hindi raw sapat na nakita sa kanya na hawak niya yung droga. Can you imagine, mga kaibigan, hindi sapat? So yun na po, ganun na po yung requirements ngayon. Pangalawa, mga kaibigan, kahit na po diretsahan po nilang aminin yung mga kagagawan po nila, ay mahihirapan ngayon ang kanilang mga kalaban na patunayan yung kanilang mga sinasabi. Dahil binago nga po, mas pinaigting ang requirements. So, kagaya nga po ng naging pahayag ni DILG Secretary DILG Secretary John Vic Remulla, ang sabi po niya sa Bilyonaryo.com, hindi lamang siya yung tao sa likod ng pagpapakidnap kay dating Pangulong Duterte. Kasama dito ang Pangulo, si Eduardo Año, at si Gibo Teodoro. So, iyang bagay na yan, mga kaibigan, kahit ilang beses po yan sabihin ni DILG Secretary John Vic Remulla sa publiko, kailangang meron makitang ebidensya that indeed, no, they talk about the plan. No, kahit na narinig natin, this is a core group, no, na pinlano talaga ang pagdakip. So yung core group na ito, mga kaibigan, medyo paano natin mapatutunayan? Unang-una, merong immunity ang Pangulo sa lahat ng kaso na maaaring isampa sa kanya. Pangalawa, paano natin mapatutunayan that they are indeed discussed and planned yung pag-aresto sa kanya? Okay, medyo questionable po, medyo mahirap pong paniwalaan. Hindi ko po alam kung ano po yung batas na maaaring maging ebidensya o magamit para sabihing valid yung statement na yon ni John Vic Remulla. Pangalawa, sinasabi rin po ni DOJ Secretary naman, no, Jesus Crispin Remulla, na hindi na nga makikipag-cooperate ang gobyerno sa ICC. Pero bakit pinahuli pa rin nila itong si former President Duterte and so on and so forth. Sa bandang huli, sabi po nila, sabi ni John Vic Remulla, gobyerno ang gumagastos sa lahat ng mga gastusin ng mga ipinapadalang testigo laban kay former President Duterte. Lagi at lagi kong ipapaunawa sa lahat, hindi po basta-basta ang pagpapadala doon sa ICC o doon sa The Hague. Bakit? Hindi po pwedeng magpunta doon ang mga testigo nang hindi po o nang wala pong visa. So kailangan makakuha po sila ng visa doon. Bukod sa visa, passport, mga dokumento po na kinakailangan nila. Complaint affidavit. Magkano po ang bayad sa isang abogado na magtatanggol sa kanila? Magkano po yung magagastos nila sa pang-araw-araw na pagkain doon sa The Hague? Siyempre, yung lodging, yung kanilang tirahan. So, kung ang gastos lang naman, mga kaibigan, ay visa, passport, pagpapakopya ng mga complaint affidavit, lawyers or counsel fee, appearance fee, food and lodging, and so on and so forth, hindi siguro papayag itong mga witnesses na ito na ganun-ganun lang yun nang hindi sila makikinabang. So, ang nakikita ko rito, bukod doon sa gastos ng gobyerno, meron pa itong pocket money kung tawagin natin. Pocket money. No? Si alias Rene nga, di ba, nakatanggap ng 1 million mula kay Riza Hontiveros. How much more itong kaso laban kay Duterte, no? Papayag ba itong testigo na ito na 1 million lang yung kanilang makuha? So, ayun na nga, mga kaibigan. So, there are many things to look into it.
So nagkaroon po ng Senate probe si Senator-elect Amy Marcos, no, dahil siya po yung chairperson ng Committee on Foreign Relations. So nalaman din po natin mula sa bibig ni dating CIDG Director General Nicolas Torre III na hindi ito biglaang plano lamang. In fact, merong 80 pages na Oplan Horus, no? Oplan Horus po na 80 pages kung saan nakabalangkas po doon yung mga step by step, no, mga plano kung paano mapapakidnap o mahuhuli o madadala sa ICC si former President Duterte. So nandoon po lahat 'yun. Pati po yung partisipasyon ni Ambassador Marcos Lacanilao. Saan nagmula, kanino nanggaling yung kautusan na ipadakip o dalhin sa ICC si Duterte. So, marami pong revelasyon doon sa Senate probe ni Senator Amy Marcos. But the thing is, those are their statements, and how can we prove that statements? No, how can we prove that statements? So, eto na nga mga kaibigan. So, that's the thing, no? Another is yung chain of command. Tinanong po si Nicolas Torre III kung sino yung nag-utos sa kanya. Okay? So, kanino po nanggaling yung utos? Siyempre, mula sa itaas. Okay? So, at the end of the Senate probe, nagpunta na nga po sa Office of the Ombudsman itong si Senator Amy Marcos para formal na ireklamo itong mga opisyal na ito ng pamahalaan. So, yun na nga, no? Yun na nga po. And then yung pinakang latest ay hindi na nga raw po itutuloy ng gobyerno yung kaso laban kay Duterte. Ibig sabihin, hindi na nila kakasuhan o kumbaga bahala na ang ICC, bahala na po sa dahig kung ano po ang gagawin nila sa kaso. Okay, kasi mahirap po yun eh. Mahirap po yun na matapos mong ipatapon, ipakidnap, illegally, unlawfully, yung isang akusado na hindi pa naman po na hahatulan, ni hindi nyo man lang sinampahan ng kaso dito sa Pilipinas, ay nandoon sa ICC, tapos habang nandoon na, para maligtas yung inyong sarili kung sakaling anuman po ang mangyari sa kanya, sasabihin ninyo hindi na namin kasalanan yan. Wala kaming kasalanan. Hindi po pwedeng ganun kasi yan po yung nakikita ko eh. Dahil nga po sa humihinang kalagayan, pumapayat na katawan ni dating Pangulong Duterte. 80 years old na po yung tao. Anytime from now, maaari itong bawian ng buhay. Hindi po natin alam. No? Considering yung kanyang edad, considering po na yung kanyang mga maintenance ay hindi po na nababantayan ng tama. Malaki po yung posibilidad talaga na pumayat. At baka nga ito yung maging dahilan ng kanyang biglaang pagkamatay. So, yun bang pahayag ni Jesus Crispin Remulla na hindi na nga nito ipapursue yung kaso laban kay Duterte doon sa crimes against humanity? Isa ba ito doon sa mga pagliligtas nila sa kanilang sarili para hindi sila masisi ng publiko? Kasi ang nakikita ko dito, gaya nga po ng sinasabi ni Secretary Harry Roque, kapag mayroong masamang nangyari sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte, that will be the end, the fall of the Marcos administration. No, that will be the end of the
Marcos administration. So, yun na nga, no? Yun na nga yung magiging kalalabasan nito. Alright? End of the Marcos administration. So, nililigtas po nila yung kanilang sarili, especially itong si Jesus Crispin Remulla. Because it's very obvious naman yung kanilang mga ginawa. So, hindi na nila ipaparso. Saan ka nakakita? Hindi na ipaparso tapos sasabihin bahala na ang dahig. Baka sila merong ebidensyang makuha. Baka meron silang ebidensyang malikom. My God. Saan ka nakakita? Department of Justice, ganito yung pag-iisip. 'Di ba? This is very alarming and very concerning po ito dahil mga kaibigan, how can we have a justice? Paano tayo magkakaroon ng hustisya? Lalo na po yung mga mahihirap, yung mga ordinaryong Pilipino. Kung ganito po yung ating hustisya sa Pilipinas ngayon, nakakatakot po ito. No, dadami po yung mga kriminal, mga masasamang loob. Tapos, ang kawawa po talaga, yung mga mahihirap na walang sapat na pera para ipaglaban yung kanilang sarili. So, ayun po, no, nakakalungkot lang, no, nakakalungkot lang kasi sabi ni Secretary Remulla, wala raw makitang ebidensya na makapagdidiin pa kay Duterte. Wala raw mahanap na testigo laban kay Duterte. So that's the common thing they have with former Secretary of DOJ, Laila De Lima. Ang pagkakaiba lang nito mga kaibigan, mas mapupuri ko si Laila De Lima eh. Bakit? Alam natin, nagalit si Laila De Lima kay Duterte. Pero lumalaban ng patas. No, lumalaban ng patas itong si Laila De Lima. Bakit? Laila De Lima is using her legal knowledge. Yung kaalaman po niya sa batas. Ginagamit po niya upang labanan po ng patas, labanan ng tama si Duterte. Yes, galit na galit siya kay Duterte, pero dahil nga wala siyang makitang ebidensya laban kay Duterte, hindi niya ginamit yung kanyang power bilang dating DOJ Secretary. So bagkus, very proud siya talaga na pag sinasabi na wala siyang makuhang ebidensya, wala silang makitang testigo na makapagdidiin kay dating Pangulong Duterte. That's very clear. Kung wala, edi labanan sa politika ang lahat ng ito. So very ano na yun, understandable na yun sa mga politiko natin. Kailangan nating hanapan ng butas, magsalita ng mga bagay na hindi maganda para sa kalaban, para umangat tayo. That's very common. Ang hindi lang natin matanggap is yung gagamitin natin yung ating katungkulan para ibagsak ang ating kalaban. At yan yung nakikita kong estilo ng bagong DOJ Secretary na ito na si Jesus Crispin Remulla. At dahil nga may mga kaso itong si Jesus Crispin Remulla sa Office of the Ombudsman, sa July 27 po ang huling araw ni Samuel Martires sa opisina. At isa nga po sa mga nag-apply bilang secretary, no? O bilang bilang ombudsman ay itong si Jesus Crispin Remulla. So, ayun na nga mga kaibigan. Pag nakuha po niya yung Office of the Ombudsman, hamak na mas mataas po yun. Maaari po kasing burahin, hawakan ng gobyerno, hawakan ng Office of the Ombudsman ang mga kaso laban doon sa mga taong involved sa pagpapakidnap o pagpapadakip o pagpaaresto
sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Lahat ng yan ay kaya pong hawakan ng Office of the Ombudsman. And at the end of the day, kaya po niyang pawalang sala ang lahat ng mga mayroong kaso. Alam niyo ba mga kaibigan kung bakit nakalaya itong si Congresswoman-elect Laila De Lima? Alam niyo po ba kung bakit ito nakalaya? Dahil mga kaibigan, yung mga testigo, yung mga tao na nagsalita laban at nagpatunay po doon sa mga krimen na ginawa nitong si dating DOJ Secretary Laila De Lima ay hindi po binigyan ng importansya ng gobyerno. Hindi po binigyan ng importansya ng DOJ. Ibig sabihin, hindi po tinulungan ng DOJ ang mga ito. So malamang ay ibabaliwala ito ng korte. Malamang ibabasura ito ng korte dahil nga hindi tinulungan ng gobyerno itong mga testigo laban kay Laila De Lima. So take for example, yung kanina na nabanggit ko, inamin mismo ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na gobyerno ang gumagastos at tumutulong sa mga biktima ng extrajudicial killing at ipinapadala po sa ICC upang magbigay ng kanilang pahayag upang patunayan po yung krimen against humanity na na-commit po ni former President Duterte. So ibig sabihin, the support of the government ay sobrang talaga namang 100% po silang nakatutok para lamang mapatunayan na si Rodrigo Duterte ay isang kriminal. So they will do anything and everything against Duterte. Ganyan po yung DOJ. So, yan po yung pagkakaiba. Yung mga ebidensya, mga testigo laban kay Laila De Lima ay hindi po nila tinutulungan. Hindi po tinulungan ng gobyerno, hindi po tinulungan ni DOJ Secretary. Bagkus, pinabayaan ang mga ito. So paano bibigat? Paano mapatutunayan ang kaso laban kay De Lima kung yung mga testigo na makapagdidiin sa kanya ay hindi nga po binibigyan ng importansya. So panoorin po natin ang isang testigo na kung saan ay napaamin na hindi po siya tinulungan. Hindi po sila tinutulungan ng DOJ. So yun lamang po, no? Maraming salamat. Contrary, yung nasa batas na dapat ang isang testigo ay sinusuportahan ng gobyerno. Isisecure ka, including your family. Ang kaso, after na na-utilize kaming as witness, pinabayaan na kami. And aside from that, sila pa ang nagagalit pa sila sa amin. Marami pa silang nasasabi sa amin mga testigo. Saan mo dadalhin ng mga testigo pag ganyan? At this is a bad precedence. Sino pa magtitestigo in favor of the government kung ganitong gagawin palagi ng Department of Justice? Ano ba, sir? Ako, kahit anong mangyari, hindi ako babaliktad. Kasi, ang paninindigan ko, kahit man hindi ako sinuportahan, hindi nila ako sinecure, kung ano yung nasabi ko, na-testify ko sa korte, yun ang paninindigan ko, kahit anong mangyari, tatayuan ko yan. Hindi pinapalayain na po. Well, kasi hinihiling nila, kasi hindi nila alam yung gravity ng offense committed nung ni Senator De Lima. Hindi nila alam eh. Saka isa pa, marami rin nagbabas sa aming mga testigo, sabi nila walang ebidensya. Paano nila sabing walang ebidensya? Kami nga ang nakakita, kami mismong testigo. Wala naman sila noon doon, yung mga nagbabas. During that time na gumagawa sila ng krimen. Kami ang nakakita, nakawitness. Kaya alam namin kung gaano kabigat ang ebidensya laban kay Senator De Lima. Sir, nagtatago ka? Kaya ako nasa witness protection program ka pa, sir? Hindi ako nagpakasakop sa witness protection program because nung una pa lang, duda na ako. Ayoko magkamali. At mas alam ko kung saan ako secure. Dahil siyempre dati akong pulis, alam ko kung paano ko isi-secure ang sarili ko. So ito mga kaibigan, yung isang testigo na makapagpapatunay sa mga krimen na ginawa ni dating secretary ng DOJ na si Laila De Lima. Pero hindi nga po
tinutulungan ng gobyerno itong testigo na ito. So paano mako-convict, paano mapatutunayan ang mga pagkakasala ni Laila de Lima? Kung ganon mga kaibigan, di ba? It's very very obvious na ang gobyerno natin ngayon ay gobyerno kung saan ay wala na pong nakikitang hustisya. So tama po yung sinabi ng testigong ito, no, precedent. So ibig sabihin mga kaibigan, kung mayroong mga krimen na mangyayari in the next few years, halimbawa pong mapalitan na ang Pangulo at iba na po yung maging presidente sa susunod na mga taon, kapag ang presidente ay ayaw doon sa kanyang mga kalaban, meron po siyang mga kaaway, ganyan, hindi na po nila kakasuhan dito sa mga local courts natin ang kanilang mga kaaway. Pwede po nilang ipatapon diretso na sa ICC at bahala na kayo doon. Pwede nilang gawin yan, bayaran po nila yung ICC. So yun lang mga kaibigan. So kaya magkaisa po tayo na manawagan na sana ay marinig ng ICC, makita ng ICC itong mga pangyayaring ito. The truth is that Rodrigo Roa Duterte is one of the most honest and strong leaders of the country. Dahil ginamit po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanyang posisyon para gibain, para sirain ang mga lumalaganap na problema na dulot ng droga. So syempre yung mga nagtutulak, yung mga drug manufacturers ay apektado during the time of the former President Duterte dahil natigil po yung kanilang negosyo. No, natigil po yung kanilang negosyo and therefore malaki po itong kalugihan sa kanila. So nanahimik po itong mga kartel ng drogang ito. Siyempre yung mga naghahasik ng karahasan, no, terorismo ay natigil din during the time of the former president. Dahil naging tahimik po ang buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya nga po nabawi po natin ang Marawi City mula sa kamay ng mga rebelde, mga NPA. Siyempre sa pakikipagtulungan ni Senator Robin Hood Padilla na gumawa ng paraan upang magkaroon ng maayos na usapan pangkapayapaan ang grupo po ng gobyerno at ng mga rebelde. Kaya nga po ang daming sumukong mga rebelde noong panahon ni Duterte. So hindi lamang po terorismo yung natigil noong panahon ni Duterte, hindi lamang po ang droga, ang mga nagtutulak ng droga. Kahit po yung mga matataas na korupsyon, no? Korupsyon po sa gobyerno. Kung bakit napakadaming mga proyekto ang hindi na isasagawa, hindi na ipatutupad, hindi nagagawa. Dahil po sa napakataas na korupsyon, lalong-lalo na ng mga opisina ng ating pamahalaan. So, dahil nga po si Duterte yung naging Pangulo, kitang-kita po natin yung mga skyways, mga buildings, no, mga infrastructures ay talaga namang natapos. Okay? Natapos po. At syempre, dumaan pa ang bansa natin sa napakalaking pandemya. Can you imagine, 2 years po tayong naipit sa pandemya. And that 2 years na yan, magpasalamat po tayo dahil kung hindi po si President Duterte, yung namuno sa atin, ay baka lahat po tayo patay na. Diba? Lahat po tayo patay na. So, yan po yung nakikita kong napakagandang ginawa ni former President Duterte. Kaya, wala akong nakikitang masamang ginawa si Duterte. So sabihin na natin hindi po siya perpekto, may mga pagkakasala po siya, may mga pagkakamali po siya, but at the end of the day, mas marami pa rin po yung mga magagandang bagay na kanyang ginawa. So magkaisa po tayo na manalangin
na sana ay makabalik na po si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas at dito po siya litisin. Kung talaga pong nagkasala siya, dito po siya litisin. Sampahan ng kaso, wala po tayong magiging problema dyan. So, kilalanin lamang po natin kung ano po yung sinasabi sa ating konstitusyon, sinasabi sa saligang batas, maging po doon sa Rome Statute of the International Criminal Court. So, yun lamang mga kaibigan. Maraming salamat.